Para po sa mga botante noong 2007 at ngayon po 2010, kilala po kayo bilang may bahay ng dating ng yumaong Senator Raul Roco. Pero bukod po doon, wala na rin po kaming gaanong alam kung sino po si Mrs. Sonia Roco. Mari niyo po ba kayo magsabi ng maikling bagay tungkol po sa inyo? Ako po ay tinagurian nilang inang guro. Ina ko ng 6 na anak at saka guro ako for 25 years. Kaya inang guro. So kahit na po nung nasa gobyerno na public service si Senator Roco, si Secretary Roco, ay lahat po ng kanyang adhikain, lahat po ng kanyang plano, lahat po ng kanyang mga ginagawa ay kasama po ako. Kaya parang kung sasabihin nyo, nakuha ko yung aking training in politics 101 sa kanya, straight from him. At dahil po doon, sa pagsasama namin bilang asawa ng kongresista at senador at Secretary of Education, hindi naman po kami lang sa bahay. Marami din po kaming mga ginagawa bilang, halimbawa, sa Senate Spouses Foundation. Kasama kami doon, presidente pa nga ako ng Senate Spouses. At doon po, meron kaming environmental projects, meron kaming socio-civic projects. Nung kongresista po, asawa po ako ng kongresista, nagtayo po kami ng mga kooperatiba sa 2nd District ng Camarines Sur, kung saan po siya ay congressman. Noong po siya ay Secretary of Education, marami din po akong mga pinuntahan na hindi niya po mapuntahan. I represented him in graduations, in invitations na hindi po siya makapunta. Kaya hindi po ako masasabing tumahimik lamang at walang ginawa nung siya po ay nasa public service. At dahil po dyan, at sa sarili ko din, ay my interests are in culture and the arts. So, marami po akong mga sinusuportahan ng mga singers, katulad po ng Mabuhay Singers, dahil paniwala ko sila ay national treasure. Dahil sila po for 50 years, wala nang ginawa kundi kumanta lamang ng mga himig Pilipino, mga kundiman natin, na ngayon siguro ay hindi na masyadong naririnig ng ating mga kabataan. At sa pinakahuli ko pong involvement sa arts ay ako po ay sumali at nag-audition sa Walang Sugat, isang sarswela na naging closing presentation ng 150 years o Centennial Celebration ng Ateneo de Manila, ng Ateneo. So, marami po ang involvements ko in the arts and even in socio-civic activities. Gusto ko rin po malaman, paano po si Ma'am Sonia bilang asawa at bilang ina? Paano ano? Paano po kayo bilang isang ina at bilang isang okay. asawa po? Bilang isang ina, ay siyempre when my children were still growing up during the child rearing years, nais ko na yung aking mga anak will get the best of health, the best education, and the best exposure to being able to manage their lives when they become adults. Therefore, ngayon na adults na po silang lahat, I consider myself siguro a friend that they can go to anytime. Ngayon, bilang isang asawa nung buhay pa po si Senator Roco, siguro ang pinaka magaling po na pagsamahan po namin ay nung siya po ay nagkasakit na. Dahil nung siya ay nagkasakit na, wala na pong ibang nag-alaga po sa kanya. Primary caregiver po ako sa kanya. Kaya, habang po nung siya ay malusog at naglilingkod po sa bayan, ay ako po ay alalay niya, di ba? Katabi niya sa kanyang maliksing buhay. Pero nung siya ay magkasakit na, ako po at ang pamilya ang paraging nasa kanyang tabi. Ma'am Roco, diretso na po tayo sa politika po ngayon, 2010 election po. Nakilala po kayo bilang parte po ng Aksyon Demokratiko. At saka ngayon po tumatakbo na po kayo sa Liberal Party. Ano po yung naging nag-impluwensya po sa inyo na lumipat ng Liberal Party at tumakbo huli bilang isang senadora? Unang-una, hindi naman ako lumipat ng partido dahil coalition po kami ng Liberal Party at saka Aksyon Demokratiko. Hindi ko naman pwedeng i-give up po yung partido na pinundar po ng aking asawa na Aksyon Demokratiko. Ngayon, dahil po nag-coalition kami,
At dahil po sila, ang kailangan po natin ng isa lamang na makukuhang katibayan sa eleksyon, ibig sana ng Liberal Party na sila ay magiging dominant minority party. Pero sa kasalukuyan, parang hindi pa nila nakuha yun, hindi nila nakuha. Pero ganun po sana na sana isang partido lang, at kaya po kami tumatakbo hanggang sa ilalim po ng Liberal Party. At bakit po ako tumatakbo ng senador? Ako po ay pangalawa ko ng pagtakbo ito. Tumatakbo po ako bilang senador dahil nais ko po sanang ipagpatuloy ang mga naiwang trabaho na hindi po natapos po ni Senador Roco. Lalo-lalo po sa edukasyon, dahil yan po ang paniwala naming pareho na edukasyon lamang ang magpapayaman sa atin. Yung kaalaman ang magpapayaman sa ating lahat. Ayun po ang kailangan natin dahil ang problema natin kahirapan. So itong kahirapan ito po ay maaari lang po nating itong bigyan ng solusyon sa edukasyon, whether it is formal or informal. Ma'am, gusto ko rin po malaman kasi kumpara po sa ibang mga kandidato, kayo lang po yung may tatlong plataforma na target nyo po. Bakit po nakapokus po kayo ngayon sa education for youth, women empowerment, tsaka economy for all? Yung youth po, dahil ang paniwala ko na mula po nung EDSA 2 na bahagi na po or na ipaalam na po ng mga kabataan na hindi po sila maghihintay ng bukas. They are now all participants in nation building. Kaya ang youth, kailangan po nating mabigyan po sila ng lahat ng kanilang gabay na kailangan nila upang ang nation building natin ay talagang tuloy-tuloy. So that's for the youth. At ang women empowerment, marami pong mga batas na naigawa si Senator Roco para po sa women empowerment. Yung Women in Nation Building Act, isa po yun. At dahil sa mga batas po na igawa niya, siya po tinaguri ang honorary woman. Siya lang po yata ang lalaki sa buong mundo na parang tinawag na honorary woman dahil sa pagbigay po niya ng extra effort na malaman po ng mga kababaihan ang kanilang mga karapatan. Ano po yung isang question? Yung pong women empowerment po. Women empowerment. Yung women empowerment kasi, alam mo, nasa konstitusyon natin nagsasabi that women and men are equal partners in nation building. So, hindi pa equal talaga dahil marami pa pong mga dapat nating suriin, dapat nating pag-aralan kung paano talaga ang mga kababaihan ang maging equal partners in nation building. At saka yung economy for all. Ang sinasabi ko po doon sa ekonomiya is that we must be given opportunities for all and privileges for none. Kasi kung marami po tayong bibigyan ng mga paborito na ganito at ganon, hindi na po for all yon. Ang ekonomiya po natin ay para po sa ating lahat at lahat po tayo dapat ay makikinabang dito. Okay po. Diretso na po tayo doon po sa yung pong second part po, yung pong yung 5 magtatanong po ako ng 5 tanong na it's either part po ng advocacy nyo po or issues po ngayon sa lipunan. Okay po. The first question po, ano po sa tingin nyo ang current status po ng public education sa bansa bilang isang guro? Ang current status po ng public education natin is really needs help. Needs help. Kumbaga, bibigyan mo ng report card, di ba? Merong satisfactory, outstanding, satisfactory, gano'n. Needs help. Dahil ang paniwala namin that good teachers make good schools. So, umpisa na po natin ang ating mga guro. Alagaan po natin sila sa pamamagitan po, halimbawa, ng dagdag kaalaman at sa pamamagitan po ng kanilang kabuhayan. Para hindi na po sila magbebenta ng mga longganisa at mga kung anong life plan dyan. So, teachers should be given the quality of life that they deserve para po sila makatutok sa pagtuturo. Kasi ngayon, hindi po sila nakakatutok dahil hindi po sapat ang sweldo, na pinaproblema nila po ang kanilang kabuhayan mismo. Diba?